Genesis Kapitulo 40. At nangyari, na pagkatapos ng mga bagay na ito, na ang katiwala ng Saro ng hari sa Ehipto at ang kanyang magtitinapay ay nangagkasala laban sa kanilang Panginoon na hari sa Ehipto. At nag-init si Faraon laban sa kanyang dalawang tagapamahala, sa puno ng mga katiwala ng Saro at sa puno ng mga magtitinapay. At pinagpipiit sa bilangguan, sa bahay ng kapitan ng bantay, sa bilangguang kinabibilangguan ni Jose. At ibinigay ng kapitan ng bantay kay Jose ang pamamahala sa kanila at pinaglangkuran niya sila, at sila'y natirang kaunting panahon sa bilangguan. At ang katiwala at ang magtitinapay ng hari sa Ehipto na nangabibilanggo sa bilangguan, ay kapwa na naginip ng kanikanyang panaginip sa isang gabi, na bawat isa ayon sa paliwanag ng kanikanyang panaginip. At pinarunan sila ni Jose sa kinaumagahan, at sila'y tiningnan, at, narito, sila'y mapanglo. At kanyang tinanong ang mga tagapamahala ni Faraon, na mga kasama niya sa bilangguan sa bahay ng kanyang Panginoon, na sinasabi, bakit kayo'y mapanglo ngayon? At kanilang sinabi sa kanya, kami ay nanaginip ng panaginip, at walang sino mang makapagpaliwanag. At sinabi sa kanila ni Jose, hindi ba ukol sa Diyos ang mga paliwanag? Isinasamo ko sa inyo, na inyong sisiyan sa akin. At sinaysay ng puno ng mga katiwala ng Saro kay Jose ang kanyang panaginip, at nagsabi sa kanya, sa aking panaginip, narito, ang isang puno ng ubas ay nasa harap ko. At sa puno ng ubas, ay may 3 sanga, at yao'y pawang sumukling, na namulaklak, at ang mga buwig ni yaon, ay nangagtaglay ng mga ubas na hinog. At ang saro ni Faraon ay nasa aking kamay, at kumuha ako ng mga ubas at aking pinagpipigas sa saro ni Faraon, at ibinigay ko ang saro sa kamay ni Faraon. At sinabi ni Jose sa kanya, ito ang kapaliwanagan ni yaon, ang 3 sanga ay 3 araw. Sa loob ng 3 araw ay ititindig ni Faraon ang iyong ulo, at isasauli ka sa iyong katungkulan, at ibibigay mo ang saro ni Faraon sa kanyang kamay, na gaya ng karaniwang ginagawa mong dati nang ikaw ay kanyang katiwala. Datapwat alalahanin mo ako kung ikaw ay mapabuti na, at isinasamo ko sa iyo, na pagpakitaan mo ako ng kagandahang loob, at banggitin mo ako kay Faraon, at ako'y alisin mo sa bahay na ito. Sapagkat ako'y tunay na ninakaw sa lupain ng mga Hebreo, at dito naman ay wala akong ginawang anuman, upang ako'y ilagay nila sa bilangguan. Nang makita ng puno ng mga magtitinapay, na mabuti ang kapaliwanagan ay nagsabi kay Jose, ako'y nanaginip din, at narito, 3 bakol ng tinapay na mabuti ay nasa ibabaw ng aking ulo. At sa kaiba-ibabawan ng bakol ay mayroon ng lahat na sari-saring pagkaing niluto para kay Faraon, at kinakain ng mga ibon sa bakol na nasa ibabaw ng aking ulo. At si Jose ay sumagot, at nagsabi, ito ang kapaliwanagan ni yaon, ang 3 bakol, ay 3 araw. Sa loob ng 3 pang araw ay itataas ni Faraon ang iyong ulo, at ibibitin ka sa isang punong kahoy, at kakanin ng mga ibon ang iyong laman. At nangyari ng 3 araw, na siyang kapanganakan kay Faraon, na gumawa siya ng isang piging sa lahat ng kanyang lingkod, at itinindig niya ang ulo ng puno ng mga katiwala ng Saro, at ang ulo ng puno ng mga magtitinapay. At ibinalik niya ang puno ng mga katiwala ng Saro sa kanyang pagkakatiwala ng Saro, at ibinigay niya ang Saro sa kamay ni Faraon. Datapwat ang puno ng mga magtitinapay, ay ibinitin sa isang puno ng kahoy, gaya ng ipinaliwanag sa kanila ni Jose. Gayon may hindi na nalaala si Jose ng puno ng mga katiwala ng Saro, kundi nalimutan siya. Genesis Kapitulo 41. At nangyari, sa katapusan ng 2 taong ganap, na si Faraon ay nanaginip, at, narito, na siya'y nakatayo sa tabi ng ilog. At, narito may nagsiahon sa ilog na 7 bakang magagandang anyo at matatabang laman, at nanginain sa talahiban. At, narito, na ibang 7 baka, na nagsiahon sa ilog na nasa likuran nila, mga pangit na anyo, at payat, at nagsihinto roon sa tabi ng mga unang baka, sa tabi ng ilog. At ang 7 bakang magagandang anyo at matataba, ay nilamon ng mga bakang pangit ang anyo at payat.
Sa gayo'y nagising si Faraon. At siya'y natulog at nanaginip na bilang ikalawa, at, narito may sumupling na 7 uhay na mabibintog at mabubuti, na may isa lamang tangkay. At, narito, may 7 uhay na payat at tinutuyo ng hanging silanganan, na nagsitubong kasunod ng mga yaon. At nilamon ng mga uhay na payat ang 7 uhay na mabibintog at malulusog. At nagising si Faraon, at, narito, isang panaginip. At nangyari, sa kinaumagahan, na ang kanyang diwa ay nagulumihanan at siya'y nagsugo at kanyang ipinatawag ang lahat ng mago sa Ehipto, at ang lahat ng pantas doon, at isinaysay ni Faraon sa kanila ang kanyang panaginip, datapwat walang makapagpaliwanag kay Faraon. Nang magkagayo'y nagsalita ang puno ng mga katiwala kay Faraon, na sinasabi, "Naaalaala ko sa araw na ito ang aking mga sala." Ngunit si Faraon laban sa kanyang mga alila, at ibinilanggo ako sa bahay ng kapitan ng bantay, ako at ang puno ng mga magtitinapay. At nanaginip kami ng panaginip sa isang gabi, ako at siya, kami ay kapwa na naginip ayon sa kapaliwanagan ng panaginip ng isa't isa sa amin. At nandong kasama namin ang isang binata, isang Hebreo, na alipin ng kapitan ng bantay, at siya naming pinagsaysayan, at kanyang ipinaliwanag sa amin ang aming panaginip, ipinaliwanag niya ayon sa panaginip ng bawat isa sa amin. At nangyari, na kung paano ang kanyang pagkapaliwanag sa amin, ay nagkagayon, ako'y pinabalik sa aking katungkulan, at ipinabitin ang isa. Nang magkagayo'y nagsugo si Faraon at ipinatawag si Jose, at siya'y inilabas na madalian sa bilangguan, siya'y nag-ahit at nagbihis ng suot, at naparoon kay Faraon. At sinabi ni Faraon kay Jose, "Ako'y nanaginip ng isang panaginip, at walang makapagpaliwanag, at nabalitaan kita, na pagkarinig mo ng isang panaginip ay naipaliwanag mo." At sumagot si Jose kay Faraon, na sinasabi, "Wala sa akin, Diyos ang magbibigay ng sagot sa kapayapaan kay Faraon." At sinalita ni Faraon kay Jose, "Sa aking panaginip ay narito, nakatayo ako sa tabi ng ilog. At, narito, may nagsiahon sa ilog na 7 bakang matatabang laman at magagandang anyo, at nanginain sa talahiban. At, narito, may ibang 7 baka na nagsiahon sa likuran nila, mga payat, at napakapangit ang anyo, at payat na kailan may hindi ako nakakita sa buong lupain ng Ehipto ng ibang kawangis ng mga yaon sa kapangitan. At kinain ng mga bakang payat at pangit, ang 7 nauunang bakang matataba. At nang kanilang makain, ay hindi man lamang maalaman na sila'y kanilang nakain, kundi ang kanilang anyo ay pangit ding gaya ng una. Sa gayo'y nagising ako, at nakakita ako sa aking panaginip, at, narito, 7 uhay ay tumataas sa isang tangkay, mapipintog at mabubuti. At, narito, may 7 uhay na lanta, mga pipi at tinutuyo ng hanging silanganan na nagsitaas na kasunod ng mga yaon. At nilamon ng mga uhay na lanta ang 7 uhay na mabubuti, at aking isinaysay sa mga mago, datapwat walang makapagpahayag ni yaon sa akin. At sinabi ni Jose kay Faraon, ang panaginip ni Faraon ay iisa, ang gagawin ng Diyos ay ipinahayag kay Faraon. Ang 7 bakang mabubuti ay 7 taon, at ang 7 uhay na mabubuti ay 7 taon, ang panaginip ay iisa. At ang 7 bakang payat at mga pangit, na nagsiyahong kasunod ng mga yaon ay 7 taon, at gayon din ang 7 uhay na tuyo, na pinapaspas ng hanging silanganan, kapwa magiging 7 taong kagutom. Iyan ang bagay na sinalita ko kay Faraon, ang gagawin ng Diyos. Ipinaalam kay Faraon, narito, dumarating ang 7 taong may malaking kasaganaan sa buong lupain ng Ehipto. At may dadating, pagkatapos ng mga iyan, na 7 taong kagutom, at malilimutan iyang buong kasaganaan sa lupain ng Ehipto, at pupuksin ng kagutom ang lupain. At ang kasaganaan ay hindi malalaman sa lupain, dahil sa kagutom na sumusunod, sapagkat magiging napakahigpit. At kaya't pinag-ibayo ang panaginip kay Faraon na makalawa, ay sapagkat bagay na itinatag ng Diyos, at papangyayarihing madali ng Diyos. Ngayon ngay humanap si Faraon ng isang taong matalino at pantas,
at ilagay sa lupain ng Ehipto. Gawing ganito ni Faraon, at maglagay ng mga tagapamahala sa lupain, na paglimahing bahagi ang lupain ng Ehipto sa loob ng 7 taon ng kasaganaan. At kanilang tipunin ang lahat ng pagkain nitong mabubuting taon na dumarating, at magkamalig ng trigo sa kapangyarihan ng kamay ni Faraon, na pinakapagkain sa mga bayan at ingatan. At ang pagkain ay kamaligin na itaan sa lupain sa 7 taong kagutom na mangyayari sa lupain ng Ehipto, upang huwag mapuksa ang lupain sa kagutom. At ang bagay ay minabuti ng mga mata ni Faraon, at ng mga mata ng kanyang mga lingkod. At sinabi ni Faraon sa kanyang mga lingkod, makakasumpong kaya tayo ng isang gaya nito, na taong kinakasihan ng Espiritu ng Diyos. At sinabi ni Faraon kay Jose, yamang ipinabatid sa iyo ng Diyos, ang lahat ng ito, ay walang matalino o pantas na gaya mo. Ikaw ay magpupuno sa aking bahay, at ayon sa iyong salita ay pamamahalaan mo ang aking buong bayan, sa laklak ang hari lamang magiging mataas ako sa iyo. At sinabi ni Faraon kay Jose, tingnan mo, ikaw ay inilagay ko sa buong lupain ng Ehipto. At inalis ni Faraon sa kamay niya ang kanyang tandang singsing at inilagay sa kamay ni Jose, at siya'y sinuutan ng magandang lino at nilagyan siya ng 1 kwintas na ginto sa palibot ng kanyang leeg. At siya'y pinasakay niya sa 2 kero na tinatangkilik ni Faraon at isinisigaw sa unahan niya. Lumuhad kayo, at inihalal siya na puno sa buong lupain ng Ehipto. At sinabi ni Faraon kay Jose, ako'y si Faraon, at kung wala ka ay hindi magtataas ang sino mang tao ng kanyang kamay o ng kanyang paa sa buong lupain ng Ehipto. At pinanganlan ni Faraon si Jose na Zaphnath-Paaneah, at ibinigay na asawa sa kanya si Asenath, na anak ni Potiphera, na saserdote sa On. At lumabas si Jose, sa lupain ng Ehipto. At si Jose ay may 3 taon nang tumayo sa harap ni Faraon na hari sa Ehipto. At si Jose ay umalis sa harap ni Faraon, at nilaibat ang buong lupain ng Ehipto. At sa 7 taong sagana ay nagdulot ang lupa ng sagana. At tinipon ni Jose ang lahat na pagkain sa 7 taon na tinamo sa lupain ng Ehipto, at inimbak ang nanggasabing pagkain sa mga bayan, na ang pagkain sa bukid na nasa palibot ng bawat bayan ay inimbak sa bawat kinauukulan ding bayan. At si Jose ay nagkamalig ng trigo na parang buhangin sa dagat, na napakarami hanggang sa hindi nabilang, sapagkat walang bilang. At bago dumating ang taong kagutom ay ipinanganak kay Jose ang 2 lalaki, na ipinanganak sa kanya ni Asenath na anak ni Potiphera, na saserdote sa On. At tinawag ni Jose ang pangalan ng panganay na Manases, sapagkat aniyay, ipinalimot ng Diyos sa akin ang lahat ng aking kapagalan at ang buong bahay ng aking ama. At ang ipinangalan sa 2 ay Ephraim, sapagkat ako'y pinalago ng Diyos sa lupain ng aking kadalamatian. At ang 7 taon ng kasaganaan na nagkaroon sa lupain ng Ehipto ay natapos. At ang 7 taon ng kagutom ay nagpasimulang dumating, ayon sa sinabi ni Jose, at nagkagutom sa lahat ng lupain, datapwat sa buong lupain ng Ehipto ay may tinapay. At nang ang buong lupain ng Ehipto ay magutom, ay dumaing ng tinapay ang bayan kay Faraon, at sinabi ni Faraon sa lahat ng mga Egyptyo, pamaron kayo kay Jose, ang kanyang sabihin sa inyo ay inyong gawin, at ang kagutom ay nasa ibabaw ng buong lupa. At binuksan ni Jose ang lahat ng kamalig at nagbili sa mga Egyptyo, at lumala ang kagutom sa lupain ng Ehipto, at lahat ng mga taga-ibang lupain ay nagsiparoon kay Jose upang magsibili ng trigo, sapagkat lumala ang kagutom sa buong lupa.